ano nga ba ang hell, no? So basically, kung titignan mo sa Bible, ang hell is separation from God. Yun ang parang pinaka parang pinaka idea niya. So it's a idea that you are being separated from God. And what separates you from God? It's basically the sin, right? Pero nakita naman natin na that Christ dealt with that sin and that has atoned for that sin and that His salvation is total. Okay? So kung total yan, magandang pag-isipan muli. So anong saysay nung hell? No? Bakit may hell? Alright? So, unfortunately, hell ay nagamit, na weaponize para pananakot upang sa gayon ay mag-subscribe ka sa aming reliyon. Otherwise, mapupunta ka sa hell. So may mga ganon, no? Nag-develop over time na ganon. So, I think yon, no? Pag-isipan natin muli na maraming bagay na sa Bible, for example, wala namang kinreate si God na hell. Ang kinreate niya is a perfect creation, a picture of shalom, harmony, and all that. Baka yung hell, baka lang, ay pumasok nung na-introduce yung death, nung sumuway yung mga unang tao at kumain doon sa knowledge of tree of the good and evil. Then therefore, that started, things become negative. They have distorted view of themselves. They were naked, they were ashamed. They have now distorted view of God na we are afraid of you, ganyan, so that's why we hid. And then we have now unjust relationships with one another, like ito kasi yung babaeng binigay mo sa akin, ganyan, so nagsisisihan, and then doon na nag-start doon dinescribe yung consequence na nag-start ng mag-struggle yung babae, lalaki against each other, wanting to dominate one another, and then the rest of creation suffered as well. And then we've seen a couple of chapters later in Genesis, the first murder, magkapatid, minurder yung isa. And then hanggang sa umabot na tayo sa nilipol ng Diyos sa pamamagitan ng baha, Noah and Tower of Babel and blah blah blah. And then the whole story. Hindi kaya yung hell yung nararanas natin today because we have missed the mark of God. Yun nga yung sin, missing the mark. Not aligning with the ways and will of God. And therefore, when we decided to strike on our own, consequences happen, and then hell broke loose in our time. Sa mundo. No? Baka wala sa afterlife. Baka nararanas na natin yung hell ngayon. Yung nangyayari sa Gaza. Yung nangyayari sa Ukraine, sa Russia. Every war is hell. No? Yung mga taong nakatira sa, kunyari, living in dehumanizing conditions. Whenever people are dehumanized, that's hellish conditions, right? And kung ang layon ng Diyos is to bring His kingdom on earth, so that this earth will be transformed so that heaven will push back death and destruction na nangyayari sa mundo, pushing that back. Hindi kaya, baka ito yung hell, ito yung mga nararanas natin dahil sablay tayo no, sa Diyos. Hindi kaya yun yung hell na gustong baguhin ng Diyos, i-transform, i-reconcile muli, no? Baka magandang pag-isipan muli, no? Na baka ito na nga yung hell, yung mga nararanas natin na hellish conditions, right? Now, in the afterlife, kung naniniwala ka pa rin dun sa eternal conscious torment, so for example, yung mga namatay na mga bata sa Gaza, yung 35,000 na namatay sa Gaza, hindi naman mga Kristiyano yun, mga Muslim. So they suffered in the hands of a brutal
state. Nagsuffer na sila, no? As namatay sila, pupunta sila sa eternal conscious torment. Double whammy. Mas matindi. Ano yun? Anong klaseng may justice ba dun? So, I think yan, no? Diyan na ako magtatapos. Mahaba na yung ating video. At I hope meron kayong mga napulot kahit konti. Tuloy natin yung conversation dyan sa comment section, ano? At kung nagustuhan nyo yung presentation, mag-like lang kayo. Huwag nyo kalimutan din mag-subscribe. At tuloy natin yung pag-uusap, no? Comment. Let's continue to talk about this some more. So, wala namang final, right? Lahat tayo ay patuloy pa rin nagsasaliksik at nag-iisip. So, pag-isipang muli, mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. God bless you.